Sila ay simple, payat na mga patpat, dalawang maliit na kasangkapan na ginagamit sa loob ng libu-libong taon upang kumain, magluto at kahit magpakita ng paggalang. Ngunit naisip mo na ba kung bakit naimbento ang chopstick sa unang lugar? Sa lahat ng kagamitang pagkain na maaaring piliin ng sangkatauhan, bakit milyon-milyong tao sa buong Asya ang nauwi sa paggamit ng pares ng mga patpat sa halip na tinidor, kutsilyo o kutsara? Ngayon, sisisatin natin ang kamanghamanghang kasaysayan ng chopsticks. Kung paano sila nagsimula, ano ang nakaimpluwensya sa kanilang disenyo at bakit naging matibay na simbolo ng kultura. Maligayang pagdating sa Kaalaman Nexus, kung saan tinutuklas natin ang pinagmulan, imbensyon at mga kwentong nakatago sa likod ng mga ordinaryong bagay. Mula sa pagkain, gamit, teknolohiya, hanggang sa mga ideyang humuhubog sa mundo. Dito, bawat detalye ay may saysay at bawat kaalaman ay may kwento. Kung mahilig ka sa fun facts, history at dagdag kaalaman, mag-subscribe ka na at sabay tayong matuto. Upang maunawaan kung saan nagsimulang chopsticks, kailangan nating bumalik ng napakalayo. Mahigit 5,000 years na ang nakalipas sa sinaunang China. Ang pinakamaagang ebidensya ng mga kagamitang kahawig ng chopsticks ay mula pa noong 1200 BCE. Natagpuan sa mga guho ng Shang Dynasty. Ngunit ang mga ito ay hindi pa kagamitang pagkain. Gawa sila sa bronze at pangunahing ginagamit sa pagluluto. Isipin sila bilang sinaunang sipit o tong. Ginagamit sila ng mga tao upang abutin ang loob ng kumukulong kaldero o apoy at kunin ang mainit na pagkain nang hindi napapaso ang mga kamay. Sa panahong iyon, karaniwan pa rin ang pagkain gamit ng kamay. Madalas ihain ang pagkain sa malalaking kalderong pinagsasaluhan at ginagamit lamang ng mga kumakain ng kanilang mga daliri o mga kutsarang gawa sa kabibe o kawayan. Kaya ilang siglo pa ang lumipas bago lumipat ang chopsticks mula sa kasangkapang pangluto tungo sa kagamitang pagkain. At ang dahilan ng pagbabagong iyon ay kawili-wili. May kinalaman ito sa paghahanda ng pagkain, mga yaman at maging sa pilosopiya. Habang lumalaki ang populasyon ng China, lumaki rin ang pangangailangan ng mapahaba ang pagkain. Noong panahon ng Zhou Dynasty bandang 1000 BCE, nagkaroon ng mas malaking diin sa paghiwa ng pagkain sa maliliit, kagat-kagat na piraso bago lutuin. Hindi lamang ito usapin ng kaginhawaan kundi praktikalidad. Mas mabilis maluto ang maliliit na piraso kaya nakakatipid sa panggatong. Mahalagang konsiderasyon habang nagiging mas kakaunti ang kahoy sa masisikip na rehiyon. Kapag ang pagkain ay hiwa sa maliliit na bahagi, hindi na kailangan ng kutsilyo sa hapag. Dalawang maliliit na patpat lamang ang kailangan upang kunin ang pagkain. At doon nagsimulang mailipat ang chopsticks mula sa kusina patungo sa mesa. Kapansin-pansin, ang pagbabagong ito ay umayon din sa mga pagpapahalagang Confucian na malalim ang impluwensya noon. Si Confucius ay sinasabing hindi gusto ang kutsilyo sa mesa dahil ipinapaalala nito ang karahasan at digmaan. Naniniwala siya ng pagkain ay dapat mapayapa at maayos na karanasan na nagbubuklod sa mga tao, hindi nagpapaalala ng alitan. Kaya ang chopsticks na banayad at elegante ay perpektong sumasailalim sa mga pagpapahalagang iyon. Bago tayo magpatuloy, naisip mo na ba kung bakit chopsticks ang tawag sa Ingles? Nagmula ang salitang ito sa lumang salitang balbal ng mga mandaragat. Nang makaraan ang mga mangangalakal sa China noong ika-17 na siglo, narinig nila ang lokal na tawag sa kuai-zi na literal na nangungulugang mabilis na maliit na kawayan. Ang salitang kuai ay nangangahulugang mabilis at ang hulaping zi ay nangangahulugang maliit na bagay. Ngunit ang mandaragat na nagsasalita ng Pidgin English sa South China Sea ay nagsimulang tawagin itong chopsticks mula sa parilalang chop-chop na nangangahulugang mabilis. Kaya literal na mga mabilis na patpat ang kahulugan ng chopsticks. Isa itong kaakit-akit na halimbawa kung paano nagkahalo ang mga wika sa pamamagitan ng kalakalan at paglalakbay.
Sa paglipas ng panahon, hindi lamang sa China na nanatili ang chopsticks. Habang kumakalat ang kulturang Chino, kalakalan at pilosopiya sa Asya, kumalat din ang simpleng kagamitang ito. Pagsapit ng humigit kumulang 500 CE, nakarating ito sa Korea, Japan at Vietnam. Ngunit inangkop ng bawat bansa ang chopstick sa sarili nitong paraan. Sa Korea, tradisyonal na gawa sa metal ang chopsticks, madalas tanso o pilak. May kwento na ang pilak na chopsticks ay ginamit ng maharlika upang matukoy ang lason sa pagkain, bagamat mas alamat ito kaysa sa agham. Mas maikli at patag ang Korean chopsticks at karaniwang kapareha ng kutsara para sa kanin at sabaw. Sa Japan, naging mas maikli, mas matulis at kadalasang maganda ang dekorasyon ng chopsticks. Nabuo rin ang konsepto ng hashi, personal na chopsticks para sa individual na paggamit sa halip na pinagsasaluhan. Mayroon ding espesyal na chopsticks para sa seremonya, pagluluto at paghahain. Sa Vietnam, ang chopsticks ay kadalasang gawa sa kahoy o kawayan at bahagyang mas mahaba na nagpapakita ng paggamit nito sa pagkain at pagluluto. Sa iba't ibang rehiyong ito, naging hindi lamang kasangkapan kundi bahagi ng kultura ang chopsticks. Nagawa ang chopsticks mula sa halos lahat ng materyales, katulad ng kawayan, kahoy, garing, buto, pilak, ginto at jade. Ngunit nananatiling pinakakaraniwan ang kawayan at kahoy dahil madali silang hubugin at natural ang pakiramdam sa kamay. Higit pa sa praktikalidad, may malalim ding simbolismo ang chopsticks. Sa maraming kulturang Asyano, ang pagbibigay ng chopsticks ay tanda ng swerte o pagkakaibigan. Maging ang paraan ng paglalagay o pagpasa ng pagkain gamit ang chopsticks ay may kahulugan ng paggalang at pagkakaisa. Kaya narito ang mga ilang alituntunin sa paggamit ng chopsticks. Una sa listahan natin sa tamang paggamit ng chopsticks ay syempre ang tamang paghawak. Ang isang chopsticks ay nakapirme sa pagitan ng hinlalaki at palasingsingan. Ang isa naman ang gumagalaw gamit ang hinlalaki at hintuturo. At syempre, pag kumuha ka ng pagkain ay dahan-dahang kunin ito. Pulutin ang pagkain, huwag tusukin. Gumamit ng serving chopsticks kapag may kahati. Kung pinagsasaluhan ng pagkain, gamitin ang serving chopsticks o baliktarin ang chopsticks para malinis ang dulo. Ipatong ng maayos kapag hindi ginagamit. Ilagay sa chopsticks rest or ipatong sa gilid ng mangkok. Narito naman ang mga sumusunod na mga bawal gawin. Una, huwag itusok ng patayo sa kanin. Kahawig ito ng insenso sa libing at itinuturing na malas. Pangalawa, huwag magpasa ng pagkain chopstick to chopstick. Ginagawa ito sa ritual ng libing sa ilang kulturang Asyano. Huwag ituro iwagayway ang chopsticks dahil itinuturing na bastos o walang galang. Huwag kuskusin ang disposable chopsticks dahil para itong sinasabing mababa ang kalidad ng ibinigay na chopsticks. At panguli, huwag tusukin ang pagkain, pulutin lamang at hindi gawing tinidor. Sa kasalukuyan, lumampas na sa Asya ang chopsticks. Naging pandaigdigang simbolo ito ng lutuing Asyano. Makikita sa mga restaurant. Nakakamanghang isipin ng isang kasangkapang mahigit 3,000 years na ginagamit ay nananatiling makabago at kapakipakinabang. Kaya bakit naimbento ang chopsticks? Ang sagot ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa pang-angkop, pilosopiya at kultura. Ipinanganak sila mula sa pangangailangan sa panahon ng kakulangan. Pinino ng mga pagpapahalaga ng kapayapaan at paggalang at hinubog ng mga henerasyong nakakita ng kagandahan sa pagiging simple. Sa susunod na humawak ka ng chopsticks, isipin mo ito. Hindi ka lang may hawak na dalawang patpat. May hawak kang bahagi ng kasaysayan ng sangkatauhan. Isang ideyang 5,000 years na ang nakakalipas pero perpekto pa rin gumagana hanggang ngayon. May natutunan ka, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Kaalaman Nexus PH at i-share ito sa mga mahilig sa kaalaman. May tanong o topic suggestion? Comment lang. Hanggang sa susunod na dagdag kaalaman.